Hello boys and girls. Dito nga ay makikita nyo, tinuturoan kong gumupit ng buhok ng aking bunsong anak na si Nigel. At yan nga ay pinaliliwanag ko sa kanya kung paano ang tamang paggupit ng semikalbo. Araw nga ng linggo yan at maraming gupit. Yan nga sa sinasabi ko sa kanya, kapag marunong kang gumupit ay hindi ka nga magugutom kasi madali kang kikita ng pera. Makakahanap ka kagad ng trabaho at kikita ka ng hindi mo inaasahan. Kasi nga, madalas sila magkabili sa akin ng ice cream. At gusto ko lang naman maintindihan nila na sa murang edad ay kung paano ang kumita ng pera. At paano ito pahalagaan para hindi sila lagi humingi sa akin. At habang siya ay gumugupit, kinikwentuhan ko nga siya. Noong bata pa ako, nang sa ganun ay hindi siya mainip sa kanyang ginagawa. Mahirap magturo lalo na kapag hindi interesado ang tinuturuan. Ang sabi ko nga sa kanya, sa akin walang nagkikayat pag-aaral magupit. Sariling sikap lang. Talagang masaya lang ako kapag ginagawa ko yung mga bagay na ganito. Kapag ginagawa ko yung mga bagay na passion ko. Kasi nga dati, nung bata pa ako, mahirap ang buhay sa Antipolo. Para lang magkapera ka, ang ginagawa ko, ginugupitan ko yung mga matatanda. 10 piso nga lang ang binabayad nila sa akin nun. Pero para sa akin, sa panahon ko nun, ang 10 piso, napakalaking halaga na nun. Hindi mo basta-basta kikitain ng 10 piso ng mga panahon na yan. Ang dami ko nga ginagawa nun. Para lang kumita ng pera. Hindi nagtitinda ako ng pandesal sa umaga, nagtitinda ako ng pandikoko sa hapon. Tapos pag naiinip ako, ayan, pupunta lang kami sa bundok, nangunguha ng mga prutas. Kasi noon, dati nun sa Antipolo, para lang malibang ka, kailangan pumunta ka lang ng bundok kasi marami kang makukuhang prutas. Katulad ng mga mais, kasoy, siningguelas, pati ng duhat, mga ganung bagay. Mga bagay na hindi naman naranasan ng mga kabataan dahil nga iba na yung panahon nila. So yun ang mga bagay na sinishare ko sa kanya. At gusto ko rin naman na matuto siyang magupit kasi nga lalaki siya. Yun na lang yung sinasabi sa kanya. Naalala ko pa nga nun, meron akong kaibigan na magaling umakit ng puno. Kaya nahikayat ako umakit ng puno. Habang umakit ako ng puno ng kainito, siya umakyat ng puno ng santol. Mahilig kasi kami manguha ng prutas nun, lalo na pagpanahon ng santol tsaka ng kainito. Kaya ang ginagawa ko nun, habang umakyat sila, umakyat din ako para marami kami nakukuha na prutas. Kaya lang, may masamang nangyari na. Nalaglag yung kaibigan ko, nakita ako. Mula taas hanggang baba, akala ko nga patay siya. Buti na lang, hindi. Nakomang lang. Kaya nga pala yung kaibigan ko, si Toto Komang. So, shoutout nga pala kay Toto Komang. To, tigas ng ulo mo. Saan ka man naroroon, diyan ka na lang. Dito na lang ako. Naalala ko lang yan. Kasi malapit yung kaibigan ko na yun. Ang galing umakyat nun. Kaya nga ako nahikayat ako umakyat ng puno eh. Pero nung nakita ko siya nalaglag, umayaw na ako. Kasi ang hirap. Mahirap yung malaglag sa puno. Mabalik tayo sa kinikwento ko. Ang ingay na aso ko, sinaway ko, Percy, tigas ng ulo. Ayun, nung nalaglag nga siya, nagalit ng nanay ko sa akin, bakit daw ako kasi sumasama kumuha ng bunga ng santol. Pero syempre, panahon namin yan. Yun ang mga ginagawa namin. Magmula nun, di naman ako umakit ng puno. Ang minakakit ko na lang mga puno, yung mga baba na lang. So, mabalik tayo sa ginagawa ni Nigel. Ayan, tinuturo ko sa kanya kung paano i-adjust yung level guard ng razor, kung paano ang hagod, paano mo gagawin. Ayan, sabi ko, hindi mo naman kailangan magpadali. Dahan lang. Hindi mo naman kailangan matuto ka agad ng isang turuan lang. Sabi ko, may proseso yan. Sundan mo lang yung guide, angulo mo lang ng tama yung razor,
Sabi ko nga, oh, alam mo na, ang pakiramdam na gumugupit. Kasi naliligo siya ng buhok dyan eh. Sabi ko, bakit yung mukha mo? Purong-puno na ng buhok. Ayos sa kanya ganun. Binibiro ko siya para at least kahit pa medyo masaya. Kaya nga ako di kumukuha ng ibang barbero kasi yun ang gusto ko nga. Siya ang makasama ko sa barbershop para at least matuto. Kasi mahirap pag lalaki pag wala akong alam na trabaho. Pangit. Palalayasin ka ng asawa mo nun. Ayun. Dahil nga barbero ako, gawin na palayas ng asawa. Shout out kay manager. Manager, I love ya. So ayan, sabi ko nga sa kanya, hindi ganyan, mali ang hagod mo na yan. Pamabayan, hindi mo magugupit yan. Sabi ko, yung hawak ng razor, dapat laging pasalubong para at least nakukuha mo yung kailangang patanggal. Nung time ko nun, pag umugupit ako ng semi-kalbo, inaabot ako na 1 oras mahigit para lang makalbot, maayos. Gagawin ko pa nga nun, dito ako nung nagugupitan, so saka ko siya nagugupitan pag naiksin. Mana-mana pa yun. Sinasawsaw pa yung suklay nun sa tabo para lang mabasa mo yung buhok para yung mga mahabang buhok na nakadapa, umangat. So ayan, syempre, expected, baguhan yung estudyante, normal. Kaya kahit pa hindi ko naman siya pinipressure. Nahayaan ko siya mahirapan para matuto. Yan. Kasi pag nahirapan siya, gagawa siya ng paraan paano niya magugupit na maayos yan. So yung gupit naman na yan, natapos naman yan, pero syempre, nilinis ko pa rin. Experience lang ba? Ilang naman ang gusto kong maintindihan. So, paano? Please like, share, and subscribe. Hit the notification bell for more videos to come. Comment kayo down below kung ano masasabi nyo dito sa ginagawang video namin ng anak ko. Dahil nga, tinuruan ko nga siyang gumupit para at least kahit pa pagdating ng panahon, meron siyang sandata sa buhay. Mahirap kasi lumalaki walang sandata sa buhay. Kaya yan. So, paano? Bye-bye!